without much further ado, Nins, Yes. umpisahan na natin. Oo naman. Okay, ang ating batch 39 ng Gawad Katapat. Mga bagong bayani ng ating bayan. Ang katapatan ng natatanging individual na rapat lamang na parangalan at pahalagahan. Mga taong tapat sa sarili at tapat sa bayan. Gawad Katapatan ng wanted sa radyo. 92.3 News FM. Okay, umpisahan na natin. Umpisahan na natin agad-agad. Ladies and gentlemen, batch 39 ng Gawad Katapatan. Pero bago niyan, Nins, nabanggit mo na ba Ito kanina? kanina, pero pwede pa nating ulitin ulit. Sige, ulitin natin one more time yung ating pasasalamat kay Attorney Ray C. Espinosa para sa 500 pesos cash gift na kanya pong binibigay sa bawat awardee. Simulat sa pool, kasama na po si Attorney Ray sa pag-participate sa Gawad Katapatan Award na ito. Si Attorney Ray Espinosa po ay isa po sa mga top executive ng MVP Group of Companies at kasalukuyan po siya ang chairman of the board ng Payagang Philippine Star. Siyempre, ang ATC Healthcare Corporation na makers of Robust, Redox Fat Liver Marine, Fish Oil, Wild Tiger para po sa mga t-shirts, medals and plaques at para din po sa Robust at Liver Marine capsules. At siyempre, Pagoda Philippines. Hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kasama na yan yung paborito kong pabango ng sasakyan. Yung Pagoda Air Freshener. Yes. At syempre, idol, ang PPC Asia Corporation. Ang siyang official distributor ng Federal Tires at ng 3K battery para naman sa mga t-shirts. Ang Santi Barley. Hindi mawawala yan. Santi Barley. Santi Barley products. Palagi yan kasama sa Gawad Katapatan Award. At ang Clean Fuel para po sa 300 pesos na worth ng gift certificate para sa ating lahat ng mga awardees. Ang pinakamalinis na gasolina. Ang pinakamagandang tambayan ng mga taxi driver para siguradong hindi kayo madidisgrasya dahil kapag pagod at puyat at malayo pa kayo sa koto. Yes, oo naman. Hindi kayo makukutungan, tumambay na lang kayo doon. At doon na kayo matulog. Libre. Sila lang ang gasoline station na alam ko na may malasakit sa mga drivers. May malasakit sa mga taxi driver. Yan po ang Clean Fuel. Okay. At syempre, idol, ang Daddy's Toasted Siopaw ni na Mr. Dindo Carion at ni Miss Wela Ricafren. That is Toasted Siopaw ang aking pong paboritong. Personal favorite ko po ito. Ang Daddy's Toasted Siopaw. Napakasarap po. Nakakagutom tuloy, oh. mamaya medyo meron namang extra dyan. Oo, mamaya magmerienda tayo habang news break. Sige, okay. Umpisa natin ang number 1 sa ating listahan po ay si Mr. Arnel Kudyamat ng Ken Taxi UYE 949 ang plate number, iPhone 6 po ang kanyang sinuli at yan po ay naibalik na kay Marisol Dimiao. Nasaan si Sir? Okay, Arnel. Sir, wala po eh. Wala po mag-isa. Nasa school po yung mga anak. Okay. Sige, naiintindihan po namin. Alright. Sir, pwede nyo ba i-share sa amin, sa mga manonood na rin, nakikinig, ano yung inyong pong karanasan bilang taxi driver na hindi nyo makakalimutan pero bago nyan, ilang taon na ho kayong taxi driver? Sir, matagal na rin. Almost 20 years. 20 years. Yes, sir. Okay. Ano po yung gusto nyo ma-share sa amin na inyong karanasan na hindi malilimutan na gusto nyo pong malaman ng mga kapwa nyo taxi driver at namin mga mananakay? Sir, yung karanasan ko sa bilang pagta-taxi driver,
One time na 1, 2, 3 din ako, sir. Pero matagal na po yun, year 2005 pa. So, nagpakilala, branch manager ng Jollibee. Okay. Nagpatid ng Cavite. So, balikan ng usapan. Pumasok siya sa kasi gabi na po kasi yun, sir Okay. Pumasok siya sa Eskinita. Okay. Hindi na ako sumunod, sir, kasi nag-aalala ako sa unit ko Okay. Kasi baka matanggalan ng side mirror, ganun. Kasi bago yung unit. So, ano nangyari po? Insure? Sir, hindi na po lumabas na Eskinita So, hinayaan ko na lang po. After 30 minutes, umalis na ako. So, ibig sabihin, modus. Ganun ho, ang karanasan ng maraming mga taxi drivers na ikwento sa amin. Yung 1, 2, 3. Buti nga po, hindi pa kahiningan ng pera. Yung iba, manghihingi pa ng pera bago kayo iwa 1, 2, 3. So, chance to experience ngayon, sir, hindi na mangyayari sa inyo yan. Hindi na po mangyayari. Kung sakali mang may sumakay, pag nagpa-waiting, pagbayarin mo muna kung ano yung magkaning bill sa metro. Tsaka uli magantay. Yan. Lalo sa mga bagitong taxi driver, ayan, meron kayong napulot na tip mula sa isang veterano taxi driver sa taon ni Mr. Kujamat. Sir, congratulations po sa inyong pinakita ng katapatan at meron ho kayong gustong batiin bago kayo. Idol, maraming salamat po. Binabati ko nga pala yung operator ko, si Ma'am Jessela F. Saito, tsaka si Sir. Pangalawa, si Boss Ken, tsaka yung mga kasamahan ko sa Ken Taxi, yung mga driver na nakikinig lagi sa inyo, Idol. Okay, sige po. Congratulations po once again, Mr. Arnel Kujamat. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Idol and Ma'am Ninya. Salamat po ng marami sa inyo. Tsaka maraming salamat po sa TV5. Okay. At yung number 2 names? Ito naman, ang pangalawa nating awardee si Mr. Silverio C. Sanico ng Sengen Taxi, plate number TOT 452 at siya po ay nagsoli ng iPhone 6 noong February 18 kay Florence Olival. Ayun. Okay. Itong si Mr. Sanico kasama yung kanyang buong family names. Masaya to kasi kompleto. Masaya. Happy family dito sa Happy Network. Hindi. Siyempre yung mga hindi kayang isama yung kanilang family today, maintindihan natin yung names. Of course, meron yung walang mag-aalaga sa anak. Kaya si Mrs. hindi pwedeng sumama ngayon at yung mga bata naman nasa eskwela, naunawa natin yun. Okay. Pero siyempre, masaya pag makita natin suportado ng buong family yung pagtanggap ng award ng kanilang padre de pamilya. Sabihin, pinagmamalaki ng kinatutuwa. Dapat lang. Okay, magandang hapon po sa inyo, Sir Silverio. Magandang hapon po din, sir. Okay, pwede po ba, sir, pakilala niyo po sa amin yung inyong mga kasama? Ito po, sir, anak ko. Okay, anong pangalan po ng anak niyo? Christine Sanico po. Si Christine. Okay. Ito po, Silverio Sanico Jr. Si Junior. Okay. Sige po. At ito po, anak ng kapatid ko. Pamangkin. Anong pangalan po ni pamangkin? Jonaline Ulor. Si Jonaline. Ulor. At yung pong bata, bunso? Apo ko po. Apo? Apo, sir. May apo na pala. Parang hindi ka panipaniwala. Bata pa si sir. May apo na. I see. Okay. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po at sinama niyo po yung buong family niyo sa pupunta. Si Mrs., I would presume, nasa bahay at busy. Busy, sir. Sige. Ilang taon na ho kayo, sir? 56, sir. 56. Bata pa si sir at lolo na. At ilang taon na ho kayo nagta-taxi? 10 years, sir, sa taxi. 10 years. Okay. Ano ho yung problemang inyo pong masasabing perwisyo talaga tulad sa inyo na naghahanap buhay bilang isang taxi driver at sa mga kapwa mo taxi driver, yung kalaban nyo sa hanap buhay? Yung sir, yung traffic. Traffic. Tsaka yung talaga sa hindi na kami makaano ngayon sa sobrang traffic talaga. Anong gusto mong imensahe sa ating gobyerno? Lalo na ngayon, mag-i-eleksyon para yung sa mga mananalong kandidato
malalaman nila ang hinaing ng mga taxi driver at ikaw ang representante ngayon. Kunyari, ikaw ang representante ng mga taxi driver. Huwag ka magbanggit ng mga kandidato. Ano ang iyong mensahe sa mga kandidato? Sana yung masolusyonan yung traffic, sir. Para doon talaga nababawasan niyo talaga yung kita namin sa sobrang traffic talaga. Anong lugar yung para sa iyo at sa mga kasamang taxi driver yung matindi talaga ang traffic at nakakabawas ng husto sa inyong kita? Anong kalye? Sir, sa may dito sa EDSA. Sumunod? Sumunod doon sa may Novaliches. Pero sa tingin ko ngayon, sir, medyo talaga kahit saan ka Ang MRT ba you would consider that as kakompetensya o hindi dahil sirain at palagi impact? Pabor pa nga sa inyo dahil pag nasisira sa inyo sumasakay. Sa amin sumasakay, sir. So pabor sa inyo na yung ang MRT hindi nyo kinukonsider na kompetensya bagkos kakampi nyo dahil palagi nasisira. Palagi nasisira. Kita mo yan. Pagka nasira yung taxi, sir, maraming taxi, sir. Patuloy sa kanila. Yung iba na pag nasira MRT o dili kaya sobrang haba na ng pila, kayo ang second alternative. Kayo ang sasakayan. Ayun. Okay. Sige, bago kayo hingian ng mga gusto niyong batiin, pagsalitain natin, sinong gusto magsalita? Yung si Christine? Sige, si Christine. Anong mensahe mo sa papa mo? Kausapin mo siya. Maganda, pagpatuloy nyo lang po yung ginagawa nyo. Huwag po kayong kagaya sa mga nababalita ngayon na ibang taxi driver. Pagpatuloy nyo lang po yung maganda yung ginagawa. Yun lang po. Ang ganda ng pag-usapan niya. Tama nga kasi alam mo, Christine at Sir Silverio, recently, the past couple of weeks or month, the past month, yung mga taxi driver palagi nababatikos. In fact, nagba-viral pa sa social media yung mga reklamo laban sa mga taxi driver. At ito'y pangbawi. Tama ka, Christine. Pagpatuloy lang at huwag gayahin yung mga nababalita social media. At syempre, kami po isa dyan na makapagpapatunay na napakarami pong taxi driver hindi lang sa Metro Manila kundi maging sa iba't ibang probinsya. Kaya hindi po natin nilalahat. Ang dami po mababait na taxi driver. Kami po ang magpapatunay. At ito pong programang ito pong Gawad Katapatan ang magpapatunay. Sobrang daming mababait, tapat na taxi driver. Si Junior gusto magsalita. Si Pamangkin gusto magsalita. Meron kami sa'yo. Sige, si Pamangkin. At least Pamangkin. Sige. Anong mensahe mo sa tito mo, sa uncle mo? Hindi, si Apo. Hindi, mahihain si Apo. Yung Pamangkin. Masasabi ko lang po, ikinagagala ko po na naging tapat po na driver yung tito ko po. Yun lang po. Ayun. Short and sweet. Okay. Si Sir naman. Sir, ano naman mensahe mo sa iyong mga anak kasama yung pamangkin at apo? Nakikinig sila ngayon sa inyo. Kausapin niyo po sila. Nak, ipangako ko sa inyo na magiging tapat ako sa mga magiging ako sa sa inyo, hindi ako magiging sa pasaway. Palagi akong tapat sa tungkol bilang ama at saka sa trabaho ko. Ayun. Yun talaga yun. Tapat bilang ama at tapat sa kanyang trabaho. Yun ang very important. Yun. Na parang naluluha si Junior. Siyempre, sir, saan ba naman gagaya si Junior kundi sa inyo? Kung ano yung puno, yun yung bunga. So pag nagkatrabaho na si Junior, nagagaya sa inyo, maging tapat din yan. Na manggagawa o kung ano pa man, o executive. Di ba, Junior, ano? Tawa si Junior. Sige, sir, meron kayong gustong batiin? Sir, mayroon akong babatiin, sir. Sige. Unang-una. Si Mrs. muna, huwag mong kalimutan. Nanonood nga si Mrs. Pinabati ko yung Mrs. ko ngayon. Nasa, bahay. Kawayan niyo po. Nanonood? Ayan. Okay, sige. Pangalawa? Nagpasalamat ako kay Sir Idol Rapitol po na mayroon siyang programang Wanted sa radyo na sa araw-araw na pinapakinggan ko, napakaramay ng natulungan na mga naaapi. Tapos pangatlo kay Ma'am Ninya, magandang tanghali po. Tapos yung pang-apat, yung operator ko na si Boss Roger Regala.
Boss, dito na po ako sa Wanted sa radyo. Ayun. Nanonood siguro si Boss Roger. Kawayan natin. Nakatotok yun, sir eh. Kawayan niyo po. Yan. Panglima, binabati ko yung mga kapatid ko sa hanap buhay. Kung kayo man maiwanan ng gamit sa taxi nyo, sana wag na kayong magdalawang isip. Dito na agad dalhin sa Wanted sa radyo. Ito ang pinaka number 1 para sa akin na programa kay Idol si Rapi Tolpo. Ayun. Siya nga pala, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Sasabihin ko na ngayon. Ito po ay ma-feature. Itong awarding ceremony natin bukas ho sa action sa tanghali. So panoorin yan. On top of that, ito po ay ipopost namin sa YouTube. So, magkakaroon ho tayo ng YouTube account para lamang po sa inyo. Doon sa mga hindi nakapanood, yung mga kamag-anakan, yung kakilala, kaibigan na hindi nakapanood ngayon dahil may trabaho, mababalikan ho nila, mapapanood nila itong mga kaganapan ngayon ito. Dahil ito po ay binibideo para may upload po namin sa YouTube. So mapapanood na po kayo sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang lupalop ng mundo. Any time of the day, basta may internet, pwede niyong balikan. Makikita na po YouTube. itong pagbigay sa inyo ng award. Okay, sir? Congratulations po, sir. At sa mga anak, congratulations at Salamat napakabuting ama meron kayo at napakabuting tito meron kayo. Salamat po, Ninja. Yes, Sir sir. Idol. Yes, sir. Congratulations po. Okay. Okay. At syempre yung pangatlo, mga kapatid, si Mr. Reynaldo Daguplo, Manila's Finest, yung pangalan ng kanyang taxi. Aba, bagay na bagay nga. Manila's Finest. Taxi niya ay UVG, ang plate number 683, Samsung S6 ang kanyang isinuli. Yan po, inaibalik na sa mayar na si Rainier Toledana. Saan si sir? Okay. Sige. Usapin natin si Sir Ray. Siyempre kukuha tayo ng mga impormasyon, mga bagay-bagay na maisishare ni Mr. Reynaldo sa atin. At hindi lang siya, lahat ng mga awardee na para magkaroon ng pagkakataon naman yung mga listeners natin at viewers masilip yung buhay ng mga taxi driver. Ano ba ang buhay ng isang taxi driver? How is it to be a taxi driver sa panahong ito? Dahil alam naman natin hindi biro. Yes. Lalo pat, tulad nga nasabi kanina, nung anak ng isang awardee, palagi na lang nalalagay sa spotlight sa masamang parang paman din yung mga taxi driver. At ito yung pambawi. Magandang hapon po, Sir Ray. Magandang hapon po, sir. Okay. Ilang taon na po kay taxi driver? Ano na po, sir? 6 na taon na po. 6 na taon. Ilang pong anak nyo? Isa lang po, sir. Isa. Okay. Ano ba yung, kung mararapatin nyo, ang kinikita po ng isang, magkano bang kinikita ng isang taxi driver on a regular day? Ano po, sir? Depende po, sir. Pero minsan nga, sir, para sa akin, kasi katulad sa akin, matraffic ngayon, tapos metro-metro lang din kasi, sir. Minsan, nagsushort pa nga rin ako. Minsan, pamasahe lang din, sir. Magkano ba kadalasan ang boundary? Sa Manila's Finest po, 1,350. 1,350? Opo. Kasama ng gasolina doon? O sa'yo yung gasolina? Sa amin na po yun, sir. Malinis na po sa kanila yung 250. Kasi 1,350, pag hinira mo yung taxi, ilang oras yun? 24 po, sir. 24 hours? Opo. Okay. Pagbalik mo nung taxi, ito 1,350 bibigay mo sa operator mo. Opo. Anything excess, sa'yo na yun. Sa akin na po, sir. Sa amin. Kadalasan ho, on a good day, o sabihin natin on a good day, magkano na-take home ninyo? Minsan umaabot. Pag siniswerte? Umaabot din sir ng 1,000, sir. 1,000 din? Opo. Lalo't pagkababa ng pasero may sasakyan ni Dagan, yung tuloy-tuloy po, sir. Yung agad-agad may sumasakay? Opo. At kung medyo hindi matraffic at hindi mo ulang lang? Opo. Pag hindi matraffic. 1,000 yan? Opo. On a bad day, pag medyo minalas-malas, pag minalas-malas po, sir, pamasahin na lang po talaga, sir. Pamasahin na lang? Opo. Lalo na pag mga holiday po, sir, walang pasahero po talaga.
Sa dami na po kasi sir pati may kalaban kasi grab over. Tapos hindi kami pwedeng pumick up doon sa airport sir. Hindi kami makapasok kasi sa arrival, hanggang departure lang po kami. Hindi may oras, 2 minutes lang po sa departure, pinapaalis agad kami ng kasi may mga nakakontrata dyan sa airport. In fact, pati yung pag-bus, kinukontrata na rin Kaya mall na lang sigurong pinaka-safe nila kasi mall pwede. Saan ba mas kalaban ninyo? Yung traffic o yung kotong? Sa ngayon po sir, yung traffic din po talaga sir. Pero yung kotong malaking Opo sir. kawalan din sa inyo. Opo. Yung kikitain mo ng ilang oras sa isang iglap, kukutongan ka. Ubus na sir. Ubus po pag talaga medyo sir. Matindi pa yung kutongerong yun, uubusin talaga yung ano mo. Opo sir. Yung kita mo. Diba? At saka yung mga motos din. Marami po yung mga modus kasi kaya po ingat-ingat po talaga kami sir. Sige. Okay, sir, meron kayong gustong batiin? Binabati ko po yung saan po dito? Ayan, tingin ko kayo sa kanila. Yung tatay ko po sa Mindanao, sa Las Nieves, dalawang sige, batiin niyo po sa inyong lingwahe sa Mindanao. Kasi marami nakikinig sa tay, atin. kumusta? Bata yung igsoon po na ako na si Gloria at saka si Rosa doon sa Buena Vista, Pista. Asa man ka ng Buena Vista, asa ka na, sir? Sa ano po sir, sa Makalang. Makalan, asa na Makalan? Sa ano po yun sir, sa ako po rin sa Agusan del Norte. Agusan del Norte. Opo, sir. Malapit sa Butuan City po. Okay, mga taga Agusan del Norte, malapit sa Butuan City. Magandang maayong hapon sa inyong tanan. Okay. Sige at saka, meron pa po sir. Meron pa, sige sir. At saka yung biyanan ko sa Bicol. Bicol naman. Bicol. Bisaya at Bicol, para kami niya. Sige, sa Bicol naman, sa lingwaheng Bicol. Batiin Hindi niyo, po sir. ko gaano marunong pa sir. Abyanan mo lang yung Opo, yung biyanan ko at saka yung ninong ko, si ninong ko sa kasal si Roel Ascarga at saka si Auntie Rolim. At saka yung bossing po namin sa taxi at saka si Sir Trops. Bait mo. Ayun, sige. Maraming salamat po. Congratulations po, sir. Maraming salamat po sir sa inyo sir. Okay. Sige, tuloy na natin ulit names. Ang ating Kawad Katapatan Batch 39. Alright. Ang pang-apat ay si Juvie M. Celostia. Ang kanya pong taxi ay Crisan Merlin Joy Trans UWH264 laptop po. Ang kanyang sinuli, Lenovo laptop, at may lamang 1,045 pesos. Daniel Sebastian ang may-ari at naisoli na po. Okay. Yan, si Sir Jerry. Mag-isa lang siya, pero siyempre, naintindihan natin, si Mrs. ay nasa bahay. Magandang hapon, sir. Una-una idol, mayong hapon. Magandang hapon. Okay. Saan yung pamilya niyo, sir? Po. Yung pamilya niyo, nasaan? Nasa bahay idol kasi nasa biyahe kasi ako. Okay, sige. Yan nga sabi natin, naintindihan natin. Okay. Ilang taon na ho kayong taxi driver, Sir Juvie? Idol, mga 4 na taon pa lang. Marami-raming taon na rin yan. Bago kayo naging taxi driver, ano ang trabaho nyo? Company. Medyo matagal din ako ron. Mga 6 years din siguro. Mm-hmm. Okay. Kanina ko po tinatanong sa mga kasamahan yung awardee, yung mga problemang inyo pong na-encounter as a taxi driver at ilan sa inyo ang nagsabi ay yung traffic. Opo. Traffic po. May nagsabi din, kompetensya, marami ng kompetensya, nagpapabawas kita yan. Bukod dun sa dalawang nabanggit na, ano pa ho yung mga problema inyo pong naiengkwentro bilang taxi driver na balakid po sa inyong hanap buhay? Grab car ba? Yung grab car. Kompetensya po yan. Okay. But anyway, sige, since kayo na nag-open yan, bakit to nasabi niyong matinding kompetensya?
And nandiyan naman yung mga jeep, mga bus. Hindi ba kompetensya naman yun? Hindi po kasi simbis sa amin sasakay, doon mapupuntas kanila. Anong pinagkaiba ng taxi sa Grab car? Ang pinagkaiba po idol, pwede kaming pumick up kung sa pumapara. Sila kasi online to online lang po. Okay. So, mas nakakalaman kayo kung tutusin dahil pwede kang pumick up kahit saan. Sila hindi pwede. Meron talaga silang pupuntang lugar lang. Pag walang tumawag sa kanila, wala silang customer. Opo, pero yung kadalasan kasi po nagtataksi yung mga may nag-opisina. So tatawag sila for convenience na lang tapos darating dyan, susunduin sila. Opo. Tatawagan. Andito na kami, baba na kayo. Ayun, samantalang kayo, paikot-ikot na gastos pa sa gasolina. Pag walang pasahero, di ikot kayo ng ikot. Opo. Sila, pupunta lang mismo sa lugar ng tumawag. Opo. Okay. So nung wala pa yung Grab car na yan, hindi lang Grab car, ano pa ba yun? Uber, malaki-laking kita nyo. Opo, malaki po. Talagang medyo bawasan na. dagdag din po sa traffic, gano'n. Yung traffic, isa pa yun. Pero siguro traffic ang pinakamahirap na aming pinakamatinding balakid talaga o yung nakabawas kita sa inyo. Yung hold up, isa pa rin yan. Di ba? Natatakot kayo na baka ma-hold up. So namimili kayo kuminsan ng pasahero lang paggabi. Pinoprofile nyo. Opo. Ikaw ba? O sige, para sa mga bagitong taxi driver na nakikinig sa atin, paano mo mapoprofile ang isang pasahero na pag sinakay ko yan, pahamak ako dyan? O yung lugar na sinasabi niyang hatiran ko, delikado. Ano yun? Gut feeling o experience o yung mga impormasyon na nasasagap mo sa mga kapwa mo taxi driver? Paano? Sa ano po niya, idol, sa galaw. Sa loob. Galaw. Parang hindi po siya mapakali ba? Pag yung nakasakay na. Pero bago pa man makasakay yung isang pasahero, paano mo malaman, alam mo, sa isang paggalagala ka, usually pag late night na, merong tatlong lalaki naka-standby doon at pinapara ka. Paano mo malaman na yung tatlo ng kalalaki nakatambay pumapara sa'yo ay dapat mo pick upin o lampasan mo? Wala. Wala po. Kailangan pick upin mo dahil baka pera din yun. Opo. Kumbaga sugal din. Pasahero po kasi ang hanap, kaya dasal na lang. Dasal na lang. Opo. Pero meron kayong karapatan na hindi hintuan yun as long as huwag kang hinto. Kasi ang masama dyan, ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, pag huminto ka, tapos saan ka, tapos may sinabing lugar, ay, dapat huwag magtanong. ayoko dyan. Kasi matraffic, whatever, kung ano magpapalusot ka, too late na. Pero kung ayaw mong sasakay, di ba pwedeng tuloy-tuloy ka lang? Di ba? Hindi bawal yun. Alam ko hindi bawal yun. Nagtanong na ako niyan sa LTFRB. Diba? Tsaka minsan kasi yung mga hold-upper ngayon, disente na rin yung itsura eh. Kaya medyo mahirap na i-profile. In fact, may mga hold-upper na yung magkasintahan kunyari. Alam niyo ba yun, sir? Na may babae na silang may ginagamit. May babae kasama, nagkaka-holding hands pa. Magkakasabwat. Yan, baka hindi nyo pa alam. Meron yan. Ingat kayo. So, dasal na lang sinasabi nyo. Yun po talagang una kong pinangawakan. Ayun. Dasal na lang. Sige. Okay. Sir, meron kayong mga gustong batiin? Mayroon po sana. Sige. Go ahead, sir. Unang-una, yung pamilya ko sa amin, nanonood kasi ngayon. Sige, kawayan nyo, sir. Sa camera. Ay, dito na ako sa TV5. Ayun. Okay. Sige. First time kasi. Kinakabahan po ba kayo? Si Mrs. hindi mo binabati. Si Mrs. ko pala, si Annalyn De Los Santos. Hindi pa kasi kami kasal, idol, kaya iba pa yung pangalan. Ay, okay lang. Yung mga anak niyo po? Si Kiji, si Lucia dyan, si Lanil Jean, yung anak ko. Anong probinsya ko kayo, sir? Bohol, idol. Bohol. Ayun. Okay. Kawayan niyo po yung mga taga Bohol. Hello dyan, taga Bohol. Dito na ako. Ayan, okay. Ay, pwede, idol, yung mga kasamahan ko lang. Sige, sir. Pre, dito na ako sa TV5, paring Jimmy. Paring Rix. Paring Jay. Pag uwi nyo po, sila kumpare nyo, kung ilan man sila, yung daddy show po, ang dami niyan. Pwede na kayo yung kapatid ko pa rin pala, idol. Kapatid mo. Sige, kapatid mo. Sige. Si JR si Lucia dyan sa Balintawak. Saka si Iti Nelson sa Valenzuela. Ayun. Okay. Sige.
Okay na. Congratulations po. Salamat, Idol. Alright, salamat po. At yung panglima natin, Idol, ay may sakit ngayon na si Sal de Rebusio. Kaya Okay. punta na tayo sa pang-anim natin na si Mr. Glenn O. Ogaya ng Dremig sa 2000 taxi plate number UVV 445. Lenovo laptop po ang kanyang isinole. At nakuha na po ito ng may-ari na si Maria Carla Cuanico. Okay. Sige. Okay. Yeah. Ayun, si Sir Glenn, kasama niya si Mrs. at yung anak. Very good. Very good. Yan. Siya ay taxi driver ng Dreamix 2000 taxi UVV 445. Sir, magandang hapon po, Sir Glenn. Good afternoon po, Idol. Pwede ho ba pakilala niyo sa amin yung inyong mga kasama? Si anak ko po, si Bunso, si Paul. Si Bunso, Paul. Ito po si Joy, Si Commander. Commander. Yun, si Joy. Sige, ilang taon na ho kayo nagta-taxi? Ilang taon na kayo nagsasama ni Ma'am Joy? 20 years. 20 20 years po. 20 years po. Solid na yan. Okay, congrats po, congrats. Ilang taon na ho kayong taxi driver, sir? 15 po, Idol. 15 years. Okay. Ano ho ang ma-share niyo po sa ating mga manonood at sa mga iba pang manonood na taxi driver o listener na may pagpupulutan ng aral? Yung mga pong makukuha nilang mga bagay na hindi sa kanila, ibalik po nila sa may-ari. Kahit di nadalhin dito, kung mapupuntahan man sa bahay nila o sa lugar nila, kahit doon na lang sa kanila para... Araw-araw, iba't ibang klaseng pasahero po ang sumasakay sa inyong taxi, iba't ibang ugali. Pero ang suma total niyan, halos karamihan sa mga pasahero magkakapareho. Dalawa yan meron pasaherong mabait at meron pasaherong salbahe. Ano ho yung mga pasaherong salbahe Nako po, yung na mga... ayaw niyong isakay kung pwede lang tanggihan nyo? Yung Hindi lang lasing bawal. po. Yung lasing po, number Yung 1. Lasing. Kasi pag lasing masyadong makulit at nakakaano ng daan, minsan kung liliko ka, sabing ikana mo, minsan nangaagaw ng manabela. Aagawin mo na ba yun? Gusto, ililiko rito yung gusto nilang masusunod. Ayun po ang nangyayari. So anong Tapos, ginagawa nyo kapag kayo po'y nagkaroon ng pasaherong lasing? pinapababa ko na lang po kaysa minsan makasakit pa. At yan, hindi bawal yan Paglasing at makulit, karapatan na ng taxi driver dahil sa kapakanan ng mga pedestrian. Oo. Lalo kung Disgrasya nag-aagaw na pala ng manibela, kapakanan delikado. dahil taxi driver, lalo pag nag-aagaw. Hindi na bawal yan. Nagkaroon ako kayo ng karanasan yan. Maraming beses siguro. Dalawang beses na po nakapag-away na po sa pasahero kasi bigla niya pong inagaw yung nabela and then napunta ko kami sa gutter kasi lasing siya. Gusto niya yung daan na yung tinuturo niya. Bigla na lang po siyang nang agaw. Lasing po yung mga kasama niya. Yung kasama niya tulog sa likod. Tapos bigla na lang... Sige. Ngayon, si Ma'am Joy, pagsalitain natin. Mukhang natatakot kayo sir. Baka wala naman siguro sabihin na masama. Puro mga magaganda to. Ma'am Joy, magandang hapon. Good afternoon din po. Ma'am Joy, kumusta naman si Sir Glenn bilang isang mister? Nagpapasalamat naman po ako, sir, na siya yung napangasawa ko kasi may puso rin naman siya na mabait at tapat po. Ba't niyo po nasabi na mabait? Sige nga. Bali, sinusuportahan niya naman yung pangangailangan namin sa pamilya. Palagi bang yung kanyang pag-iintrega ng pera walang bawas? Araw-araw naman po, sir. Hindi naman siya bulakbol. Palaging on time umuwi.
Pagdating naman po doon sa katotohanan lang, hindi talaga siya nakakatupad ng on time dahil doon po sa dahilan na traffic o kaya minsan napapadaan sa mga kapatid lang naman niya at kaibigan. Ano naman po yung vision ni sir? Kung meron man. Hindi maiiwasan yung pag-inom po. Kasama ho talaga yan. Apo. Siyempre, banding-banding sa mga barkada pagkatapos ng biyahe. Pero siyempre, kayo sir, hindi kayo umiinom pag maneho. Hindi po. Kasi delikado. Okay, so Ma'am Joy, on a personal level, okay. Sige, kausapin niyo po si sir. Kung ano pong gusto niyong sabihin, mensahe sa kanya. Kanina nagpasalamat na kayo. Iba pang bagay na ikatutuwa po ng mga listeners at viewers natin. Tuloy mo lang yung katapatan mo kahit kanino kasi nakikita ng Diyos yan. Lalo higit sa akin. Nagpapasalamat ako na sa haba ng panahon natin, sinusuportahan mo ang pangangailangan ng anak natin. Sana tuloy-tuloy lang. Yun lang po. Okay. Si Junior naman, gusto magsalita. Siyempre, smiling face to. Mukhang may sasabihin siya. Sige, anong sasabihin mo? Gusto mo sabihin sa iyong papa? Dali, pagkakataon mo na ito. Huwag kang maya. Sige na, maski na konti. Wala akong gusto sabihin, thank you. Thank you, Papa. Thank you lang. Wala bang I love you, Papa? I love you. Ayun. Oh, sir, magaganda yung sinabi ni Mrs. at saka yung inyong anak. Ano naman ang igaganti yung salita sa kanila? Huwag kayong mag-alala na nandito naman ako para suportahan yung pag-aaral nila, idol. Ayun. Isa nga talaga kayong ulirang ama. So, sir, meron kayong mga gustong batiin? Binabati ko si yung Sed na Andre Taxi, paring Lawrence, paring Nap, Dignay, Jeprox, yung operator ng The Grass, si Edwin, The Grass Taxi. Pati yung mga pasaway dyan sa Barbara, Phase 2. Yung mga taga Mandaluyong din sa Block 34. Si operator, hindi mo pa binati. Tol, Kuya Jo. Baka magtampo Bet. Okay na po. Saan probinsya ba kayo, sir? Pangasinan po. Hindi nyo batiin yung mga taga Pangasinan? Ay, si Uncle Richard sa taga Bolo Beach, Alaminos. Sa salitang Pangasinense, marunong ba kayo? Ilocano po sa amin sige, salitang Ilocano, batiin nyo po. Hindi po ako marunong Naimbag nga balimba. Naimbag nga malim. Madi, kailangan marunong ka mag-Ilocano. Marunong sa idol, onti lang Konti lang. Mayat. Okay. Ito na mo, idol, taga Davao. Taga Davao si ma'am. Kalinan. Maayong hapon. Kayo po Ilocano, si ma'am Davao. Parang yung tatay ko, Ilocano, mami ko, Davao. Pareho yung family natin. Kakawig ka. Sige po, congratulations po sa inyo. Salamat po. Salamat po. Unfortunately, 4 ang hindi makakapunta sa atin ngayon dito, Nins, dahil yung isa ay dahil May sakit. And Yung pangalawa nasa probinsya. After Holy Week, hindi pa siguro nakabalik. Oo, hindi pa And then, nakabalik. yung dalawa nasa Nasa biyahe, biyahe. kailangan po habulin yung kanilang boundary at naintindihan po natin yan. Gusto nila merong maiuwi sa kanilang pamilya. Yes. And very important para sa kanila yung kumayod. Anyway, pwede naman nila hindi na sila makakahabol hindi na daw dahil sa traffic. Dahil sa traffic. Pero pwede pa naman nila ma-claim later on yung kanilang award. Pwede na puntahan bukas mapadaan sa ating action center. So, yung pinakahuli Nins, siya ba si Si Mr. Melvin. Melvin Chica, King, African, Taxi TXZ, 711, Acer Laptop, ang kanyang isinoli. Si Flor de Liza Milan, ang may-ari. At naisoli na yan. Nasaan si Sir Melvin? Anong hapon, sir? So yung mga hindi nakapunta kay Nins ay si Saldi Rubicio
ng Rich Melin Trans UWG426. Nagsoli siya ng Lenovo laptop. Si Jen Alaba yung may-ari, nasoli. Yung pangalawang hindi nakapunta, si Bien Biga Golcol. Ken Taxi WGO620, Lenovo laptop pa rin. Mary Grace Katubig ang may-ari. Ano pa yung dalawa names? Ito si Rolando Garcia ng Val Vanji Taxi plate number UWL127. Acer laptop yung kanyang isinole. At si Reynaldo S. Alcala ng Paniero Taxi with plate number UVB489. Acer laptop at mga dokumento rin ang kanyang isinole. Okay. At ito na si Sir Melvin. Magandang hapon po sa inyo. Sir Melvin, ilang taon na ako kayong taxi driver? Bali po, magti-10 years. 10 years? Magti-10 years po. Okay, magti-10 years. Bago kayo naging taxi driver, ano po inyong trabaho? Ako po. Sa kuwan po, sa bakery. Sa bakery? Ang layo naman ng lundag. Paano kayo natuto mag-drive? Nag-aral po kang automotive. Automotive. Opo. So bagay na bagay sa kanya ninyo, kanyang trabaho, kasi meron siyang alam. Sa pagmemekaniko. Pagmekaniko, pagkukumpuni ng mga sasakyan. So it's a big plus. Opo. At yung pong pagiging isang taxi driver, isa sa mga requirements para naman din kumita ka ng maganda ay yung kabisado mo yung lugar. Di ba? Opo. Sa ibang bansa kasi kahit hindi mo kabisado ang lugar, basta meron kang GPS. Oo. Pero Hindi karamihan ka sa mga taxi maliligaw. natin dito sa Pilipinas, walang GPS ninsi. So, pagalingan ng pagkabisado ng mga lugar. Kayo, sir, paano nyo po nakabisado yung mga lugar? Nung bago-bago pa kayo, siguro naliligaw-ligaw kayo. Ano bang nangyari? Kwento nyo sa amin. Pasero po ang nagtuturo sa akin. Ano po? Pasero po ang nagtuturo sa akin. Ginaguide ka rin. Pasahero. Opo. Paano kung merong sumakay na pasahero at hindi niya alam yung daan? Di ko po atid kasi di ko po alam. Okay, ngayon ako narinig. So, nung nag-umpisa pa lang kayo, sasabihin nyo sa pasahero, hindi ko po alam ang daan doon. At, Opo, kasi bago lang ko. Bago lang ako. Naging honest agad kayo. So, ano sabi ng pasahero? Okay naman. Sige, ako na lang bahala sa'yo. Ayun. Meron ding plus, Nings, yung pasahero ang magtuturo para hindi niya masisisi, sir, na iniikot-ikot mo ako. Di ba kadalasan yung mga pasahero? Para paserong nasusunod. Nagkita kasi ulo dahil yung taxi driver nagpumilit, dito tayo. Hindi, gusto ko dito. Dito kasi matraffic niya, sabihin ng taxi. So, nung una yon, ngayon, ay, kabisado ko na po. Kabisado mo na. Ayun, gaano katagal bago mo na kabisado yung 2 taon po. 2 taon. Opo. Okay, so ngayon hindi mo na sila tinatanong. Pero, pag merong pasahero nagsabi, mamang taxi driver, ako na magtuturo sa daan. Okay lang po. Paano kung yung daan na yun ay matraffic at malayo? Wala kang magagawa, susundin mo. Opo. Pero sinasabi mo sa kanya na matraffic ko dyan, pero kung yan ang gusto niyo, susundin Wala akong magagawa kasi siya magbabayad eh. Okay, dito ang filosofiya ni Sir. So ano po yung inyo pong may kikwentong karanasan nyo sa isang pasahero? Ay, marami na po. Ano yung pinakamatindi o nakakatawa o nakakatakot? Karamihan 1, 2, 3. Yun talaga, 1, 2, 3, ano? Opo. Pag hihintayin ka mga ilang minuto tapos di ka babalikan. Ano ito? Yung mga nagtatrabaho o yung mga walang magawa sa buhay at Hindi ko alam po. Basta magpapatid sa malaking building, magpapahintay. Ano ito yung mga nagjo-joyride? Parang ganun po. Papatid sa isang building tapos papantay? Pantay. Mga ilang minuto. Tapos pag inurasan ko mga 30 minutes, di ko na hinihintay. Pero kayo ba nakaranas na yun nga, nag 1, 2, 3 na sa pasahe, nanghingi pa ng pera? Ay, wala pa po. Meron kasi mga ganun. Alam niyo ba yun, yung mga modus? Wala pa po. Na yung sasabihin na, wala akong barya, meron ako sinusundo dyan, na amo ko, o foreigner, o balikbayan, whatever, pahiram muna dyan. Narinig ko lang po sa radyo. 3 taon. Narinig ko lang po sa radyo. Pero may ganun. Meron po. Sa mga kasama kong driver, mayroon. Di ba? Opo. So alam mo na sa susunod, kapag meron ng hiram sa'yo ng pera na pasahero, Hindi ko po ito ang mensahe ko, hindi niya pala alam o hindi pa siya nakaranas ng ganun. Wag na wag ho kayo magpahiram ng pera sa inyong pasahero. Although meron niya manghiram, talaga magbabayad, pero bibihira. Pag once na yung isang pasahero, nagsabi sa inyo, pahiram muna ng pera dyan, at nagbigay siya na kahit na anong rason, wag ho. Dahil most likely yan po ay mamumudos. Ang masaklap pa dyan, winantuti ka na, hindi nagbayad ng pasahe, natangayin ka pa ng pera. Buti sa inyo sa hindi nangyari yan. Masakit doon. Wala po. Okay. Sige sir, meron kayong gustong batiin. Yung boss ko po sa akin, taxi. Si Boss Abit Dilaminis.
Saka yung asawa niya si Ma'am Presi de la Minis. Maiksi talagang magsalita, sir. Sige, sir, since election time ngayon at kayong pinakahuling awardee, ano po ang inyong mensahe? Huwag ko kayo magbanggit ng mga kandidato. Ano po ang inyong mensahe sa mga kumakandidato sa eleksyon, particular na sa mga presidentiable? Masabi niyo po yung hinaing ninyong mga taxi driver. Traffic? Sa traffic. Opo. Number 1 po yan sa traffic. Number 1 sa traffic. Opo. Sige. Isa pa, sir, maraming mga party list group. Alam niyo ho ba na maraming party list group ginagamit po ang inyong pangalan, mga taxi driver? Kapag kami ay nahalal, ang aming grupo ay nahalal sa Kongreso, napili niyo kami. Kami ay tutulong sa inyo at gagawin namin maganda na ang buhay niyo mga taxi driver. Di ba, sir? Hindi po naniniwala dyan. Hindi ka naniniwala. Pero bakit mayroong mga grupo sa mga party list group na sabi nirepresenta yung mga taxi driver na nanalo? So, huwag kayo maniniwala, sir? Hindi po. Ikaw ba iniligawan na ng mga politiko? Wala pa po. Wala pa? Wala pa. Sige, good. Huwag ka magpabayad ng boto mo, sir, ha? Boboto ka ngayon? Boto po. Saan ka boboto? Sa may Quezon City po. Saan probinsya niyo, sir? Bicol. Oh! Saan sa Bicol? Hindi niya. Libmanan po. Libmanan. Sige, batiin nyo sa Linguayng Bicol yung mga nanonood sa atin ngayon. Marinapon sa Indogabos. Mga pinsan ko dyan sa Bicol, sa San Isidro. O bakit iba yung salita niya sa sinasabi palagi? Ako rin kunada, maray na hapon sa Indogabos ako, Diyos maray na apon kaninyo ngamin. Pareho lang yun? Oo, halos pareho lang yun. Sige po, Sir Melvin. Meron kayong gusto batiin? Nakabati na ba si Sir? Sige. Sir Melvin Chica, maraming salamat po sa pagpunta at congratulations po. Magandang hapon, Sir. Magandang hapon po, Idol. Sige, at yan po tapos ang ating Gawad Katapatan Batch 39, March 31, 2016. Mga bagong bayani ng ating bayan. Ang katapatan ng natatanging individual na rapat lamang na parangalan at pahalagahan. Mga taong tapat sa sarili at tapat sa bayan. Gawad Katapatan ng wanted sa radyo. 92.3 News FM. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.